na yan, makukuha mo yan sa mga NDO trainings natin. Kaya okay lang ba guys? Kinig mabuti, focus, and of course, hindi natin patatagalin, one of the best speaker, and of course, one of the Millionaires Club ng Team Unstoppable, please all welcome, Sir Gerald Ramsing! Ayun. Ayun, si ma'am. Parang nagulat yung iba, no? Ngayon lang po ba nakita ng artista? Kilala po siya, no? Wawi de Guzman. Kapatid ko po yun, no? Anyway, palakpakan naman natin si Sir Ace, ang ating Lux Boys, na nag-introduce sa atin kanina. So, sino po dito yung mga first time umattend ng NDO? Grabe, no? First time talaga. Yung mga first time, medyo ganun lang yung kamay, no? Ganun lang. Hindi maitaas. Okay lang. Pag second time, mas mataas na yan, no? Sino po yung mga dumayo pa ng mga malayong lugar? Antipolo. Grabe. QC. Grabe. Sa QC. Malayo yun, ah. Medyo malayo. Davao. Ayun, si ma'am. Lumipad pa from Davao, no? So, yung iba, medyo dito lang din. Di ba? So, anyway, okay lang ba before po tayo mag-start? Gusto ko po kasi na medyo mabilis lang po kasi yung topic natin. And naatasan lang po tayo na mag-share ng ating learnings ngayong gabi kasi nakakatuwa lang ang speaker for tonight is walang iba kundi si Apps DJ Papa natin. Di ba? Pero syempre, since, yes, Apps, attitude lang, no? Ako yung naatasan, so kailangan natin mag-step up for this training ngayong araw na to. So okay lang po ba? Sino po yung mga first time po akong na-meet? Meron po? Yun, dami pala, no? Talagang first time. Wala po bang TV sa bahay? Nagulat, no? Okay. So again, pakilala po ako. Okay, my name is Gerald Rapsing. Yung father ko kasi rapper, yung mother ko singer, kaya Rapsing. Okay, pero wala na pong sample dahil yung oras natin mabilis, no? Isa po ako nag-start dito katulad po ninyo. Naging first timer po ako. I was invited ng my friend ko, student po, accountancy student, and noon na-imbitahan po ako, katulad po ninyo. Talagang baliw na baliw ako, tumaas yung pangarap ko, and pag uwi ko ng bahay, talagang di ako makatulog at gustong-gusto ko nang sumali. Ganun ba yung iba dito? Diba? Yung tipong kung pwede lang, on the spot na, gagawin mo na para makasali. Ayun, diba? So, to cut the long story short, after the presentation, after the bombs, mom and all, nag-join po tayo. And right now, I'm doing business, maraming taon na rin po, no? Hindi naman sobrang tagal, pero pwede nating masabi na medyo inuugat na, no? Sa company, no? I'm doing business for around 7 years na rin po sa front row. And katulad po ninyo, 'di ba? Nakikinig, nakaupo, gustong matuto, gustong magkaroon ng additional learnings. And ngayong gabi, yung isi-share ko po sa inyo, okay lang po ba simulan natin sa story muna? Okay lang? Okay. Itong story po na to, merong dalawang maglolo. Ayan. Itong dalawang maglolo na to, from a third world country, Philippines pumunta ng USA. Pumunta ng US. First timer yung apo. Sabi ng apo, habang nasa bus sila, nakasabit Diba ganito ba dito sa US? Nakasabit pa rin pati sa bus? Parang ganon. Pagdating nila, sa di kalayuan, pagbaba nila, ang ganda ng tanawin sa US Pumunta sila sa iba't ibang lugar. Pagbaba nila, may nakita siyang isang magandang dilag. Sabi ng lolo, apo, ipakita mo ang bagsik ng mga Pilipino. Gumanon. So ito naman si apo, mayabang Sige, lolo, akong bahala. Nilapitan niya. Nilapitan. Kinausap, nagpakilala, hay, ako si ganto, ganyan. Tapos after 1 minute, sinampal sa kanan. Boom! Puta, sabi ng lolo, ano nangyari dun? Nagkakapalagayan na ng loob Sinampal? Sabing ganun. Alam mo, wala pang 30 seconds, sinampal sa kabila. Boom! Ginanon. So ngayon, yung nakangiti na apo,
Paglapit sa lolo, alam mo yung binagsakan ng langit at lupa. Ganon yung itsura. Alam mo, paglapit, apo, ano naman nangyari? Akala ko ba bagsik ng Pilipino? Ba't parang sinampal ka? Kasi lo, ganito. Pakinggan mo explanation, gumanon. Paglapit ko, nagpakilala po ako. Sabi ko, ako si Aldrin, taga Pilipinas ako, and gusto ko siya makilala. Napansin ko, yung zipper niya nakabukas. So, sinara ko. Isinampal ako. Nalaman kong masama, dahil nga sinampal ako, binuksan ko ulit. So, sinampal po ulit ako. So, end of the story. Now, anong moral lesson? Simple lang. Wala po ako sa harapan nyo para sampalin po kayo ng katotohanan. Okay? I'm here to share my experience for how many years na ginawa din po yung business. Katulad po ninyo. At hindi ko po lahat kayo members para sabihin yung mga masasakit na salita. At kung meron man medyo matamaan that time, it's okay. Para sa'yo po talaga yun. Di ba? Sabi nga nila, doon ka mabubuo ng mas matibay. Okay? So okay lang po ba? Simulan natin yung topic. Okay? So simple lang yung topic natin. Our topic for tonight is a basic NDO na lagi na po nating napapakinggan every now and then. And for sure, marami dito, many times, nagtitraining, uma-attend. Yung iba 5 times, yung iba 10 times. Pero mostly, na nandito, may mga first-timer. Tama? So ngayon, why front row? Alam nyo ba kung bakit front row? Alam nyo ba kung bakit front row ang napili ninyo? Simple. It's a number 1 multi-level marketing. Parang yung iba walang believe, no? Parang gano'n, no? Kapatid, kaya front row ang company na pinasukan natin because it is a number 1 multi-level marketing in the whole Asia and in the world. Okay? So ngayon, simple lang, no? First thing to do to start the training at ano ba ang mga kailangan mo? Maintindihan? Ano ba yung mga kailangan mong gawin? Kasi minsan, maraming members nagtataka pa rin. Bakit kailangan mag-NDO? Bakit kailangan mag-training? At bakit kailangan nating gawin yung mga bagay na yan sa gantong klaseng negosyo? Okay? Simple lang. NDO is yan po ang magiging foundation ng business mo along the way na ginagawa mo from day 1 to your success. Okay? So why front row? Number 1 is a low cost of entry. Saan ka nakakita ng negosyo na magjo-join ka lang ng Platinum 4988, may lifetime account ka na in business na papasukin? Kahit sabihin natin 2 heads ka, 30,000, kapatid, wala kang makikitang 30,000 na pwede kang yumaman sa labas. Kasi sa mga hindi nakakaalam, familiar po sa Angel's Burger. Bago ka magkaroon ng isang Angel's Burger, I think meron kang 300,000. Angel's Burger po yun, ha? Buy one, take one burger. Tama? Dito po, yung 45,000 mo, 3 accounts platinum na po siya. At, ang potential income in 1 year, that's 21.7 million a year. Na-imagine mo yun? Mag-put out ka ng business. Diba? 30,000 ang puhunan. Kikita milyon? Hindi. Tama mali? Laging pinapaliwanag sa bomb. Laging ini-explain. Pero yung iba hindi pa rin po magets. Yan ang una bakit company, front row. Okay? Pangalawa, your own schedule. Meron ka sariling schedule. The moment na nag-join ka sa company, hindi po dito, katulad po sa labas, na time in, time out. Napapasok ka, meron ba dito pagpasok ng dyan sa may pinto? Okay, wait lang. Anong pangalan mo? Palista ng pangalan dito. Dahil may time in po tayo. At mamaya mag-out ka ng alas 9. May ganon? Because you have only schedule. Na kung saan nasa sayo, kung gusto mong hatawin, mabilis, kung gusto mong simulan ang negosyo mas maaga, at kung gusto mong simulan ng afternoon, or kung gusto mo gabi. It depends kung ano ang trip mo. Pero mas mabilis nga lang talaga
magkaroon ng grupo yung mas maraming time together with your business. Okay? Pero kung yung extra time mo nagagamit mo sa tama, that's good. Malaking bagay po yan. Okay? So ngayon, number 3, no website to design, develop, and maintain. Nakita nyo yung ating front row all access. Okay? Nag-join ka pa lang. Ito nag-join ka pa lang. Meron ka ng sariling account, username, password, at meron kang OTP sa Gmail na i-open mo sa front row all access. Naalala ko po before, naabutan ko po, way back 2015, every time na magla-login po kami ng account, pahirapan po. Pahirapan. Naalala ko may iPad pa sa baba, sa Pacific Century Tower. Pag magla-login doon, pila. Tapos, 1 hour kada isang tao. Magla-login lang ng account Bakit? Ang hirap makapasok Ngayon, wala pang 5 minutes, kaya mo ma-check yung account mo That's the good situation sa pinasok mo negosyo. Diba? And ano pa yung kailangan mong tandaan? Work from anywhere. Parang kanina, galing kami ng Peri-Peri, Green Meadows. Diba? Tapos, Lakaraan, galing kami ng Marikina, SM, Peri-Peri. Kinausap natin yung mga business partner natin doon. So, kahit saan ka mapunta, kahit saan ka mapuntang lugar, pwede mo i-share yung business. Pumunta ka ng Circle, may nakasalubong ka, nakita yung paper bag, nagtanong, share mo ka agad. Pumunta ka ng Moraita, napadaan ka sa FEU, nakita ng manong, ano yan, dala mo? Sabon to, gusto mo bumili? Kaya mo agad ibenta. Kahit saan ka pwede mong magamit. Yan ang kagandahan ng pinasok mo. Minsan yung iba, hindi lang po natin nakikita yung mga advantages na meron po tayo. Pero that's the reason kung bakit maraming kumikita sa negosyo. Okay? So ngayon, number 5, pwede mo isama yung loved ones mo. Pwede mo isama yung family mo. Di ba may 3 heads? Yeah? Meron din family heads. Meron din case system. Tinuturo to pag nag-basic knowledge tayo. Kaibigan, kakilala, katrabaho, kamag-anak, kaklase, kabarkada, lahat pwede mo i-involve sa negosyong pinasok mo. Yun ang pinaka nagustuhan natin. Bakit? Limitless Di ba? Unlike magtayo ka ng negosyo, sabihin natin business mo, magtayo ka ng sari-sari store. Hindi mo pwede i-involve lahat doon, kamag-anak mo. Di ba? Kasi ubos yun. Totoo. Sasabihin ng anak mo, Tay, okay lang ba? Pakuha lang ako ng 3 tinapay pang merienda lang ng mga barkada namin. Sabihin ng pinsan mo, ako naman kumuha ko ng 3 RC. Kasi nag-basketball kami, medyo kailangan namin. Di ba? So, hindi mo pwede involve ng ganun, malulugi Pero dito, kung mapapansin mo, pag nakita mo yung bigger picture, na once na pinasok mo, buong pamilya mo, yung network ng kapatid mo, yung network ng tita mo, pinsan mo, kaibigan mo, barkada, case system mo, pwede mong isama. At doon ka makakabuo ng magandang organization. Nakukuha? So yun po yung kagandahan. Number 6, you are building your own dream. Dito, sinisimulan natin mangarap ng maaga. Sinisimulan po natin as a young age, karamihan yung iba bata, nagsimula ka ng mangarap para sa future mo. Kasi kahit saan po natin tignan, pag nag-apply ka, hindi naman sasabihin ng boss mo, okay, gumawa ka ng dream board. Kasi after 2 years, magkakotse ka. May ganon sa mga nag-apply? Sa school, may ganon? Okay class, our lesson for today, lahat gagawa ng dream board dahil lahat kayo magkakakotse pagka-graduate nyo. Wala. Pero ba't dito sinasabi? Ba't dito at the starting point ng business mo, sinishare na po natin. Gumawa ng dream board, gumawa ka ng goals, the written goals, at simulan nating trabahuin yan habang maaga. Bakit? Kasi alam ng mga uplines, alam ng mga mentors, 101% kaya natin makuha. Kaya natin ma-achieve. Kasi imagine, 4,000 Millionaires Club and counting.
Imagine, ilang supercar, ilang sports car. Ngayon, Maserati Car Club. Tama, mali? So, doon malinaw eh. Clear. Clear sa utak natin, sa mindset natin. After a year, pag tayo nagtuloy-tuloy at naging consistent sa ginagawa mo, the end of the day, ikaw yung magkakaroon ng pangarap. Yes! Nakuha? Yes! So, ganun dapat, no? Number 7, leverage your time and network. Kasi darating po yung oras at panahon. Pag kayo po nakapag-build ng malaking organization, whatever it takes, magugulat po kayo. Kahit nasa ibang bansa ka, pag uwi mo ng Pilipinas, malaki pa rin cheque mo. Yun ang leverage na meron tayo. Yun ang pinaglalaban natin. Na ang hirap intindihin sa maraming business partner, bakit kailangan natin mag-NDO? Bakit kailangan natin maghakot ng client? Bakit kailangan natin mag-BOM? Bakit kailangan nating imam? Bakit kailangan mo umattend? Dahil sa leverage. Na after 1 year, 2 years, 5 years from now, yung pinapangarap mo sa utak mo, na hanggang pangarap sa labas, dito magiging totoo. Yun ang nilalaban natin. At yun ang reason na kahit sinong humarang, giba. Kahit sino ang magsabing hindi totoo, wala kang pakialam. At kahit sino ang humadlang, itutuloy mo. Nakuha? Leverage of time. Someday, mangyayari po sa atin. And syempre, number 8, ito yun na unahan na natin, paid for vacation and paid while your vacation. So yan na po yung nakwento natin kanina, na darating yung time, nasa Boracay ka, diba? Nagtutour, diba? Last September, diba? Ano lang tayo, crystal kayak lang tayo. And then, after that, thank you. So after that, pag uwi mo ng main office, pag uwi mo dito, ano nangyayari? Meron ka magandang income. Meron ka pa rin magandang cheque na maitatabi para sa sarili mo and sa family mo. Okay? At the same time, your personal growth. So ito yung number 1. Na pinakamaganda din na bakit nasa front row. Saan ka nakakita? Pagka-join mo pa lang, tuturuan ka na kung paano gawin ang negosyo. Yung sekreto ng upline, isi-share sa'yo kung paano ginagawa. Paano ang tamang pagpe-present, tamang pagmamam, paano ang tamang attitude, tamang mindset. That's a personal growth. Diba? Sa labas hindi may tuturo yan Bakit? Darating yung time, magiging kalabang ka ng katrabaho mo. Baka mamaya, ikaw pa ma-promote Pag tinuro ko sa'yo lahat ng sekreto. So, anong gagawin? Bahala ka sa buhay mo. Hanggang mag-quit ka dyan. Ganon. Pero dito, ituturo na sa'yo lahat. Ang gagawin mo, sasabayan mo na lang. Ganon kasimple. Okay? Kaya kung titignan mo yung number 10, high income ceiling, ito yung pinakamataas na kitaan na makikita mo sa buong buhay mo na legal pag pinasok mo. Maraming malaking kitaan dito, pero ang question, legal ba? Kasi pwede ka magbenta ng shabu, pero bukas patay ka or kulong ka. Tama, mali. Dalawa lang. No? Malaking kitaan. Kaso nga lang, buhay mo kapalit. Maraming way. Marami, pero dito ang legal na makikita mo. Pwede, patayo agad ng bahay, no? Kaso nga lang, after a month, patay ka na. So, wala din. Nagigets po natin. So, this is the top 10 na reason bakit front row at bakit ito yung pinasok po ng karamihan. Now, ngayon, sundan po natin yung susunod. Time freedom and financial freedom is ito po yung hindi maibabalik. There's a lot of people who have a lot of money but they don't spend quality time with their family. So marami po sa labas. Maganda naman ang income. Maganda naman po ang kinikita. Maganda naman po yung buhay. Pero the problem is, hindi po nila nakakasama yung buong family nila. Nasa ibang bansa. Yung iba may sariling business. Dahil nga stress sa negosyo,
walang time sa family. And that's the reason why yung company natin, yan ang number 1 na tinuturo dito. Na kaya mo nilalaban yung pangarap mo, kaya mo sinisimulan ngayon yung pangarap mo para the end of the day, yung family mo, makakasama mo. Diba? Anong turo ng uplines? Mahalin mo yung pamilya mo para i-bless ka ng todo sa kumpanya. At yun ang number 1. Tama? Kaya kung titignan mo, dreams, way to achieve your dreams in life, especially to our family, every people who has dreams doesn't lose hope. So dito mo lang po yan makikita. Diba? Yung tipong sa labas, bagsak na yung mga pakpak niyan, kapatid. Nung na-invite mo sa front row, yung mata nag-apoy-apoy. Bakit? Nabuhay yung pangarap eh. May nakita kayong ganun? Yung tipong ino-opening mo, oy, ang ganda ng business na ituturo namin sa'yo, ganito. Tapos pag tinitignan mo, parang alam mo yung nakasimangot na wala ng pangarap sa buhay. Tapos after 2 hours, paglabas, pare, pwede ba magsimula sa business? Bakit? Yun ang nabuhay yung pangarap. And dito po yan sa company natin. Okay? So ngayon, ano yung kailangan nating tandaan? Dream big. Dream big. Kasi yun ang magiging bala na meron ka para sa pangarap mo sa front row. Pag tinaasan mo yan, magiging mabilis yung trabaho mo. Pag medyo maliit, okay lang, maliit din yung trabaho. So nakadepende yan sa goals na gusto mo. Okay? Kaya ito nga yung, kaya dapat maging proud ka na nasa front row ka kasi dito matutupad mga pangarap mo. Naniniwala ba kayo dito matutupad pangarap mo? Naniniwala ba na magkakotse? Naniniwala na magkakaroon ng magandang buhay? So kung naniniwala, bakit yung iba ayaw gawin yung pag-i-invite? Bakit yung iba nahihirapan mag-training? Bakit yung iba nahihirapan gawin yung business? Kung naniniwala ka, kapatid, simulan mo ang paniniwala sa sarili mo. Kasi ang pagbabago na sa sarili. At pag binago mo yan, doon magbabago ang buhay mo. Nakuha? Tama, no? So ngayon, next natin, brother. So ito yung nagiging problem ng karamihan sa company natin. Na kailangan, tandaan po natin, ang negosyo po natin. Sabi nga ni Sir Chinky, think positive, di ba? Walang magbibigay ng katuparan sa ating pangarap sa buhay, kundi ang sarili po natin. Kaya kung gusto po natin makuha yung goals mo, ikaw ang gagalaw. Hindi pwedeng si upline ang magpipindot ng cellphone mo para mag-invite. Hindi pwedeng si upline ang gagawa at kakatok sa kapitbahay mo para, oy, tara na, magnegosyo tayo. Hindi pwedeng kapitbahay mo ang mag-i-invite para sa'yo. Hindi pwedeng ibang tao ang a-attend dito para matuto ka. Dapat ikaw. Nakuha? So, yun ang tatandaan mo. So, ngayon, next topic tayo. Maapoy pa, no? Oo, kasi nagbabagay yung pangarap eh. Parang yung mata lang na umaapoy. Okay? So, ngayon, it's about fear and doubt. Marami sa business partner natin, natatakot pa rin. Sa negosyo apps, nabigay ko na ang lahat, nagawa ko na ang lahat, na-share ko na ang BOM, MAM, NDO. Pero takot pa rin yung business partner ko. May takot, may duda. Sabing ganun, may lumapit sa akin. Alam mo, kapatid, isa lang ang sagot. Umattend ka mamayang alas 7. At ito ang topic natin. It's about fear and doubt. So ngayon, ano ba ang reason? Gusto niyo na malaman? Yes! Ito ang mga dahilan. Bakit may fear? Bakit may takot? Simple lang, kapatid. Sabi nga nila, ang fear, ito po yung bagay na natatakot tayo ng walang dahilan. Na minsan hindi po natin alam na hindi naman pala dapat ikakatakot yung isang bagay po na yan. At ito nga po yung false expectation appearing real. Na hindi naman pala totoo. Natatakot tayo sa isang bagay na wala naman palang katotohanan. Na parang ganito. Diba? Ito yung nangyari. Nung kabataan natin, naalala mo? Sabi ng tatay mo, anak, pag hindi mo ininom yung gatas mo, yari ka sa ipis.
kakainin ka ng ipis, anak. Ang laki-laki ng anak mo, takot sa ipis. Kaya nung lumaki yung anak mo, 18 years old, may dumaan na ipis, tumalon. Ang matindi, tumili. Ang good news, lalaki pa yun. Bakit? Bata pa lang, nasanay ng takutin sa ipis. Kaya magugulat ka, maraming takot sa ipis. Meron ba takot sa ipis? Yes, di ba? Sabi ni tita, hindi ako takot. Papatayin mo. Pero marami, tama? Kasi nung kabataan natin, yun po yung kinalakihan ng karamihan. Takot sa ipis. Kaya ito pa, anak, pag hindi ka kumain ng mabuti, yari ka sa Bombay. Ngayon, baliktad na, no? Nay, tay, nandyan na yung Bombay. Sila na yung nagtatago. No, sabi nga ni, pag sila utang, lapit sila sa akin. Pag ako singil, tago sila sa akin. Di ba? Anak, pag hindi mo ginawa yan, susumbong kita sa pulis. Kaya tuloy tayo takot sa pulis. Na hindi natin alam na yung pulis, yun po yung magpoprotect sa mamamayan ng Pilipinas. That's the reason why, bakit starting point ng mga kabataan natin, childhood natin, kapatid, paglaki, takot ka sa ipis, takot ka sa pilis, takot ka sa tanod, may batuta lang naman yun. Bakit? Bata pa lang natatakot na. Kasi yun yung na-input sa utak mo. That's the reason why may fear ang tao. Okay? So ngayon, environment. Part po yan. Surroundings, the culture na meron ka. Isang paraan yan, bakit may fear? Bakit may takot? Dahil nung panahon, nung high school life mo, puro sinasamahan mo, puro riot. Puro suntukan, abangan sa labas. Putsa, kinakabahan yung mga tuhod ko. Ayan na, magtatakbuhan na itong mga to. Kaya tuloy yung environment mo, paglaki mo, pag maraming tao, takot ka. Kasi magkakarayot ata dito, pulo yung office Parang ganun ang dating. Kasi yung environment, surroundings natin, and yun po yung culture ng karamihan ng Pilipino. And that's the reason why kung bakit maraming takot until now. Nakukuha? Dalawa lang yan Pag maraming tao, it's either may artista o maraming pera dyan. Di ba? So yun lang yan. Kaya yun yung tatandaan natin. 2 types of fear. Ano yan? Una, is a fear of rejection. Pangalawa, it's a fear of failure. Yan po ang dalawang klase ng fear na meron tayo. Fear of rejection and fear of failure. Meron ba dito takot ma-reject? Parang ayaw na ng iba, no? Sabi nga nila ngayong 2024, tanggalin na po natin yung drama. Kasi yan po ang magpapabigat sa sarili mo at sa negosyo na ginagawa mo. Remove the drama. Kasi sabi nga po nila, fear of rejection. Ano ibig sabihin yan? Rejection happens every day. It's a normal. Pumara ka ng jeep, hindi ka sinakay, maglulupasay ka? Iiyak ka ba? Kalokohan tong jeep na to Alam niya ba taga Fairview ako? Hindi ako sinakay. Iiyak ka? Siyempre, papara ka ng pangalawa. Nakukuha? Kapatid, nag-flyers ka. Hindi kinuha. Sasapakin mo ba? Siyempre hindi. Siguro meron mas better person na tatanggap niya. Fear of rejection Kaya yung iba takot lumapit Takot mag-alok ng business. Takot gawin. Abs, baka mamaya masampal ako niyan. Bakit? Hindi mo pa naman sinusubukan At least pag nasampal ka, tinry mo. Di ba? Fear of rejection. Natatakot ma-reject yung tao. Natatakot yung mga business partner natin. Kaya alam mo nangyayari sa karamihan, tumatagal ng tumatagal, hindi makalapit sa mga strangers na gusto mong kausapin. Kasi nga, araw-araw po normal nangyayari yan Diba? So ano pa? Numbers game, the more rejection you get, the better. The more na maraming rejection sa buhay mo, that's good. Because doon ka titibay. Doon ka gagaling at doon magbabago yung galaw, yung skills na meron ka.
The more you reject, the more the good news. Kasi naalala ko before, nagsimula po ako, meron ako partner, naumusakal kami everyday. Pupunta kami ng dito sa Fisher Mall. Ngayon, ang diskarte namin, kung ano ituturo ko, kakausapin niya. Kung ano ituturo niya, kakausapin ko. Medyo madiskarte tayo, tinuturo ko malalaki katawan eh. Sabi ko, pare yun, kausapin, nilapitan ngayon. Sabi niya, pusa, nakakatakot lapitan to. Sabi ko, hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Huwag kang matakot sa rejection. Sabi ko ganun, nilapitan niya. Alam mo, hindi niya akalain, nakakausapin siya. Laki ng katawan eh. Tapos, maliit lang yung tropa ko nakasama ko, nag-ano kami. Tapos, biglang binigay yung numbers. Binigay yung pangalan. Binigay pa yung Facebook. Sabi niya, bukas may invite na ako. Yun ang situation pag tinanggal mo yung takot. Meron ako isang business partner. Umusakal kami. Sabi ko, lapitan mo yan, lapitan mo yan. Ikaw na ang next. Sabi niya, Abs, nakasombrero. Yan yung mga riding tandem sa amin eh. Sabi, nakakatakot. Sabi ko, hindi yan. Kamukha lang, kamukha, pero hindi yan. Sabi ko, ganun, lakasan mo loob mo. Alam mo, after 5 minutes, yung lalapitan niya umalis. Sayang. Sabi ko, dapat tinuloy mo na eh. Yun na yun eh. So the moment pala nalalapit ka, dapat direct to the point. Mabilis. Mabilis ang galaw mo doon. Nakuha? So yan po yan. So ngayon, SW4, Samuel join, Samuel not. So what? Someone else waiting next. Always remember, the SW4 na ginagamit until now na maraming business partner natin. It doesn't mean na hindi sumali, hindi nasasali. It doesn't mean na hindi sumama, hindi nasasama. Kapatid, tanda mo, baka hindi niya pa oras. Baka hindi pa perfect time. Baka after 1 month, sasama. Baka after 2 months, magjo-join. Di natin alam eh. SW4. Okay? Always remember, yan po yung quote na kailangan mong matandaan. Kasi pag ginawa mo negosyo natin, kahit anong mangyari kapatid, huwag mo titigilan. Tuloy-tuloy lang. Kasi yan ang kailangan mo dito eh. Di ba? Pangalawa, ano yan? Marami na po sa labas. Coca-Cola. Whenever you feel bad, just remember, the Coca-Cola only sold 5 bottles the first year. Nag-give up ba sila? Ngayon, nasa na yung Coca-Cola? Imagine, first year bro, 1 taon, 25 bottles lang ang nabenta ng Coca-Cola. Pero ngayon, kahit saan ka magpunta, ibang bansa, may Coca-Cola. Lahat ng grocery store, may Coca-Cola. Lahat ng mga 7-Eleven, lahat ng Watsons, and all, maraming mga tindahan dyan, merong Coca-Cola. Kung natakot yung may-ari, naku brother, isara na natin to. Bakit? Imagine mo, 1 taon, 25 bottles lang nabenta natin. Sa tingin mo, magiging maganda takbo nito? Kung ganun, di walang Coca-Cola. Yun ang ibig sabihin. Hindi lang yan, ha? Stan Smith was rejected from being a ball boy for a Davis Cup tennis match because event organizer felt he was too clumsy and uncoordinated. He went on the win the US Open and 8 Davis Cup. Imagine mo, Stan Smith, ball boy. Sinabihan siya, clumsy daw. Medyo hindi daw magaling gumalaw. Pero kindly imagine kung ano yung narating niya ngayon. Sobrang tindi. Marami pa. Sino yan? Nandyan si J.K. Rowling's first Harry Potter book was rejected by 12 publishing houses before it was finally accepted. Ngayon, ang daming mga season. The Harry Potter. Kung tinanggihan siya ng 12, tapos sinabi niya, hanggang dito na lang ang alamat ng Harry Potter. Hindi natin napanood yun. Nakukuha po. Ano pa? Ayan, Steven Spielberg was rejected 3 times from the University of Southern California School of Theater, Film and Television. So, maraming na-reject na hindi nag-give up. At isang example natin dyan, si KFC. Diba? KFC, na kung saan ang gravy pwedeng gawing sinigang. Diba? Lakas mo kumuha ng gravy. Di ba? Siyempre sa McDo, di pwede.
His fried chicken recipe was rejected 1,009 times before a restaurant accepted. 1,009. Inalok. Sabing ganun, oy, kinatok-katok sa bahay. Gagawa ko ng chicken. Ngayon, bibigyan kita ng porsyento, tulungan mo ako mag-build tayo ng restaurant. Ayaw. Oy, gawa tayo ng chicken. Tulungan mo ako, build tayo restaurant. Ayaw. Yung iba sabi, marunong ako gumawa ng chicken eh. Mas masarap pa nga yung chicken ko. Kaso nga lang, hindi pwedeng gawing sinigang yung gravy. That's why may KFC. King, leaking goods. KFC. Di ba yan? Dahil yung KFC. Iba ba yun? So, yun ang ibig sabihin. Di ba? Kaya ngayon, kung hindi niya tinuloy at nag-give up siya sa 1,000 times, walang KFC. Pero ngayon, mamaya pwede tayo mag-KFC, di ba? Amen. Okay? Now, fear of failure. Ano naman po yan? Ito po yung karamihan sa tao na minsan natatakot dahil nga natatakot magkamali. Meron ba tayong kilalang ganyan? Na minsan, kahit anong push mo, apps, natatakot ako, baka masabi ko yung 10988, dapat pala 4988. Baka masabi ko, apps, yung lock slim, pampaputi, dapat pala pampapayat. Baka mabaliktad ko, apps, Raymond Versosa, o kaya Sam Francisco. Di ba? Natatakot magkamali. Kapatid, failure is just a process. It's a learning. Always learn from your mistakes. Huwag po kayong matakot. Huwag kayong matakot. Magkamali ka at first stage, it's okay. The moment na nagkakamali ka, matuwa ka. Bakit? Doon ka natututo. Doon ka gumagaling at doon lumalabas ang potensyal mo bilang isang negosyante. Wala po akong kilala. Tinawag, guys, please welcome our newest Millionaires Club. Alam niyo ba guys, na na-invite ako dito, never ako nagkamali. At lahat ng ginawa ko tama. At ako si Mr. Right. Na tama lahat ng ginagawa. May ganon? Wala. Una pa nga lang eh. Alam niyo ba, yung naunang presentation ko, grabe, tinulugan pa ako nung kausap ko. Kasi, yung 1 hour na presentation, ginawa kong 5 hours. Imagine mo, bakit? Natatakot banggitin yung presentation. Dahil nga ayaw magkamali. Pero ang hindi mo alam, 100% ng yumayaman dito, nagkamali. Kahit sino tanungin mo, nagkamali. Sample, ito, pakita natin. Sabi nga, halfway of success is a failure. Paano yan? Ano yung formula? Ang alam ng karamihan kasi, success plus success times success plus success is success. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang formula po ng success is ano? Failure times failure plus failure times failure plus failure, puro mali bago yung success lumabas. Magkamali na magkamali na magkamali na magkamali. At the end of the day, isa lang sasabihin mo, buti na lang, tumama din ako. Tama? Tumama din ako. Katulad nino, Walt Disney was fired by the editor of newspaper because he lacked imagination and had no good ideas. Kilala niyo si Walt Disney? Yes! Siya lang naman ang gumawa ng Disneyland. Disneyland sa Hong Kong. Disneyland sa ibang bansa. Sinabihan ba naman ng wala daw imagination ng idea? Samantalang pagpunta mo ng Disneyland, babalik ka pagkabata. Mafe-feel mo yung excitement level because pag nakapunta ka sa Hong Kong Disneyland, mararamdaman mo buhay si Mickey Mouse. Walt Disney. Pero sinabihan siya, walang imagination at lack of ideas. Pero siya po ang gumawa.
Okay? Henry Ford, early business failed and left him broke 5 times before he founded the successful Ford Motor Company. Imagine mo, nasaan na ang Ford ngayon? Diba? From US brand, nandito sa Philippines, na kung saan Ford Ranger, diba? Ford Raptor, Ford Mustang, mga truck din, no? So imagine mo, pero dati, bagsak. Mali eh. Mali ang umpisa. At hindi lang yan, kapatid, ha? Oprah Winfrey was fired from her job as a television reported because she was unfit for TV. Sabi sa kanya, hindi ka bagay. Hindi ka bagay maging TV host. Sabi sa kanya, wala kang patutunguhan dyan. O ako sa'yo, doon ka na lang sa labas. Sabi. Pero sino siya ngayon? Pinakasikat na TV host in the buong world, sa buong mundo. Mapunta ka pala niya, matindi na. Kung dito may Tony Talks, doon, di ba? Ibang bansang, ibang level to. Nakakuha? So ngayon, sino pa? Thomas Edison made 1,000 unsuccessful attempt inventing the, light bulb until all those attempt resulted in design the work. So imagine mo, 1,000 times. Tinry niya una, pumutok. Pangalawa, pumutok ulit. Pangatlo, pumutok. Ayan, no? Kaya may ilaw ngayon. Imagine mo, 5 beses. Try last na to, Pag ganyan niya pumutok, putsa, kalokohan to. Tanggalin na sa imagination yung light bulb na yan. Imagine mo, paano NDO natin ngayon? Nakakandila tayo. Mas nakakatakot yun. Kasi walang light bulb. Thomas Edison. And that's the reason why, bakit maraming tao nagkakamali sa labas, pero still, never give up. Still, tinuloy. And ngayon, successful. And that's the reason why, bakit maraming yumayaman sa kumpanyan to. Because nung nagkamali, tinuloy po natin. Bill Gates dropped out Harvard and started a failed first business before creating the global empire that is Microsoft. Drop out. Imagine mo yun? Pero, siya ang may-ari ng Microsoft. Gano'ng kayaman? Top 1 sa buong mundo. Diba? Lincoln, famous failure. Abraham Lincoln. 1832, lost job. 1832, defeated for legislator. 1833, failed in business. 1834, elected to legislator. 1835, sweetheart, died. 1836, had nervous breakdown. 1838, defeated for speaker. 1843, defeated for nomination for Congress. 1846, elected to Congress. 1848, lost renomination. 1849, rejected for land officer. 1854, defeated for Senate. 1856, defeated for nomination for Vice President. 1858, again, defeated for Senate. And 1860, elected as a President of the USA. Grabe pinagdaanan. Ilang taon, namatayan ng asawa. Nagkaroon ng heart problem. Nagkaroon ng business, bumagsak. Natalo, tumakbo ng senador. Talo, vice president talo. Pero after that year, 1860, Abraham Lincoln, pinakakilala na US President sa buong mundo. Kung nung una pa lang, 1832, nawala ng trabaho. Hanggang dito na ang buhay ko. Babay na sa inyong lahat. Pwede ba mangyari yun? Walang Abraham Lincoln ngayon. That's the reason why, bakit sila nandyan. Kasi nung unang taon nila, yun ang naging motivation para ituloy yung buhay. And pangalawa, yung duda. Ang ganda naman Merong nag-million. Merong kumita. Kanina kausap ko lang, live check, sinare sa akin. Pero bakit may duda pa rin? Ba't may doubt? Simple. Doubt is answered questions. Yung mga bagay, yung mga tanong na hindi nasasagot sa utak. At isa lang ang solusyon para matanggal ang duda na yan.
Alam mo kung ano? Araw-araw sa ginagawa ng Diyos, umattend ka ng umattend ng umattend. Training ka. GA ka. Special training, BOM, NDO. Araw-arawin mo 1 buwan. Yung duda mo puputok. Tanggal yan lahat. Bakit? Yung answered question, nasagot eh. Di ba? Doubt is an intrinsic insecurity. Di ba? Sabi nga, live by faith, not by sight. Wag mo tignan yung nangyayari ngayon. Pagkatiwalaan mo yung sarili mo, na kahit pag-uwi mo mamaya, walang pamasahe at sasabit sa jeep, payaman ka pa din. Pag-uwi mo ng bahay, gutom ka, walang pagkain, payaman ka pa din. Inom mo na lang ng tubig. Bawi ka na lang mamaya sa kape. Tapos yung donut na walang butas. Mga 2 ganun. Para pag-uwi mo kahit walang pagkain, payaman ka pa din. So doon na pupunta yung duda. Sa attend naman ako ng attend. Payaman daw, payaman. Pero pag-uwi, mukhang pahirap. Walang pamasahe. Alam mo, kapatid, yung duda po na yan, panghawakan mo. Embrace mo. Yakapin mo. At sabihin mo, itong duda na meron ako right now, one day, ikaw ang dahilan kung bakit ako mag-M Club sa kumpanya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako magkakakotse sa kumpanya. Dahil yung duda ko from the start, nilaban ko hanggang makuha ko yung pangarap. Big faith. Panghawakan nyo. Taasan nyo po yung faith na meron po kayo. Alam ko po mahirap. Payaman tayo sa front row. Pagtingin mo ng cheque mo, 450. Payaman? Parang pahirap to ah. Payaman tayo dito, payaman. Pagtingin ng cheque, 0. Zero balance, no? Pagtingin ng e-wallet, meron laman, 20 pesos. Yung rewards pala, no? Nabutal. Hindi pa na-encash eh. So, payaman ba yun? Kapatid, big faith. Whatever happens sa meron ka ngayon, income, resulta, grupo, kapatid, paniwalaan mo. Ramdamin mo. Ngayon lang ako walang grupo. Ngayon lang, walang resulta. Ngayon lang, walang cheque. Pero abangan mo, yung pangalan ko sisipa sa superstar. Diba? Nadarating yung isang araw, pagpunta mo dyan sa baba, ituturo mo. Ako yan, nasa screen. Basahin mo. Tama, mali. Bakit? Big faith eh. Nawala yung tiwala. Ang tawag dyan, nawala yung kumpiyansa. Di ba lagi kinikwento ng bata tayo, yung pangarap mo ang taas. Yung dreams mo, Ferrari. Pero nung tumanda, nagkaedad, nawala ang paniniwala. Akala ko ba mataas yung paniniwala? Kapatid, big faith. Number 1 yan. At isa sa mga dahilan kung bakit until now nandito po ako sa kumpanya, the reason why is learn before we earn. Naalala ko way back 2015, nagkaroon po ng training si Sir Robert Kiyosaki. Ang gumawa po ng Rich Dad Poor Dad books na top selling sa buong mundo. At isa po tayo sa naka-attend nung mga panahon po na yan. At yan po ang patunay na ito ang naging dahilan kung bakit dito sa front row tuloy tayo matuto. Kasama po natin dyan ang mga business partner natin at na-meet po natin dyan sila, ayan, Peng Jun. Isa sa mga trending before na pinakamalakas kumita sa online marketing. Kumbaga, ito yung parang online making machine na kumikita ng pera through online that time. And after that situation, nagulat po ako.
Kasi nung lumakas na po yung belief, kumpiyansa sa sarili, Well, as we know, doon po there's tayo fewer and nagkaroon fewer ng lakas jobs. ng loob na You know, gawin American yung corporations say they're hiring, At isa po but sa they're not napanood hiring ko, in America, they're ito hiring rin po, i-share overseas. ko po sa inyo. May But audio more pa tayo than dyan. that is that the Ayan. reason I endorse Ito network po yung nakwento po sa atin ni Sir Robert Kiyosaki na gusto ko rin po magets po natin. Pagpasensyahan nyo na Inglesero kasi yung kaibigan ko. So, okay lang, intindihin na lang natin. Okay. So, okay na yung audio natin, sir. Ayan. Play lang natin. Well, as we know, there's fewer and fewer jobs. You know, American corporations say they're hiring, but they're not hiring in America, they're hiring overseas. But more than that is that the reason I endorse network marketing is most people are addicted to the paycheck. And the paycheck is one of the most sinister plots ever pulled upon a human being. If you need a paycheck, you've sold your soul. You know, you sold your body, your mind, your spirit, and your emotions. You sit there in fear of losing your job, or can I get a raise, or, you know, will I get promoted? I mean, and then, why would you do that? Another thing about, when we endorse network marketing, we don't think of it as a network marketing. We think of it as entrepreneur development. Because if you need a paycheck, this is not your business. You know, we build businesses. So sometimes when Kim and I do a deal, we may not receive a paycheck for 5, 6 years. You know, and so these guys come, am I going to get rich quick? You know, and some people do. I don't know if you do or not. But that is an employee, get rich, loser mindset. And so the thing that network marketing does is really kind of cure you of that loser paycheck, get rich quick mentality and actually build a business. You know, we build businesses. And that's how we're rich, but we didn't get rich quick, and I don't need a paycheck. And I never want a paycheck. So that's kind of a revolutionary thought to most people up there who went to school to get good grades and get a job. You know, and then you get a high-paying job, and the higher-paying job, you pay higher taxes. And you wonder why you never get ahead. That's because you went to school to get a job and a paycheck. You've got to get away from the paycheck, and sometimes it might take 2, 3 years to get away from that. And that's what network marketing teaches people. It's an entrepreneur's mindset. It's an entrepreneur's spirit, not a loser employee, I need a paycheck mentality. Si Robert Kiyosaki, sobrang lakas nung bilib sa network marketing. And nagkataon pa nga yung network marketing is isa sa pinaka malakas na potential income after 10 years from now. And kung tatanungin ko po kayo, nasaan po tayo ngayon? Ito po yung pinag-uusapan. Nasa network marketing industry po tayo. Kaya kahit mahirap, kahit nawala yung kumpiyansa natin, kapatid, kailangan nating ibalik. Kasi nakalimutan na natin, ano ba ang sinimulan natin from the start sa company? Di ba yung pangarap na buhay? And ito na yung pagkakataon natin. Okay? So ngayon, ABC to success. After ng mga natutunan natin, number 1, na kailangan natin makuha ng tama is yung attitude. Pag-uugali, yun yung attitude mo sa business, yung attitude mo sa ginagawa mo, yung attitude mo as a business partner, yung attitude mo as a negosyante. Kasi pwedeng, sabi nga the way we choose to look at things, nakadepende kung paano mo tignan ang isang bagay. Yun po yung attitude. Big time attitude, meron ba tayo? Check. Meron ba tayong humble down, empty cup attitude? Meron ba tayong bawal ang ma-pride attitude? At meron ba tayong tinatawag na attitude na hindi natin makakalimutan dahil 100%? Or yun ba yung mga bagay na wala tayo? Kasi minsan, hanap tayo ng hanap sa ibang paraan. Bakit wala pa rin? Ba't hindi pa binibigay? Ba't hindi pa nakukuha? Ba't hindi pa natin na-achieve? Iba kayong attitude natin 50%. Iba ka 40%.
ang kailangan, yung knowledge nga eh. Bakit yung knowledge? Pag tinignan mo sa alphabetical order, yung numbers niyan, pag tinotal mo, magkano yan? Kung titignan mo, the knowledge is 96. The hard work, pag tinignan mo rin sa alphabetical order, i-add mo yan. Kung titignan mo, bakit ang total niya is 98? Pero kung titignan mo yung attitude, addition, the alphabetical order, ang total, magkano yan? Is walang labis, walang kulang. 100. Sa tingin mo, nagkataon? Sa tingin mo, dahil wala attitude 100 talaga. No. Dahil yan talaga ang kailangan baguhin bago umangat sa buhay. Kasi pwedeng knowledge 100% eh. Pwede yung hard work 100%. Hard work tayo, hard work 100%. Pero bakit yung attitude ang 100%? Malaking question. Kasi yun ang kailangan natin baguhin or i-adjust para tayo ay magkaroon ng malaking kita in the future. Yung attitude. Kasi minsan, sabi nga dito, di ba, yung altitude mo na mararating mo ay depende sa attitude na meron ka. So kung ngayon, medyo ramdam mo na kulang pa yung good, big attitude mo, medyo sablay, kailangan natin siyang baguhin. Kailangan po natin siyang i-adjust, kailangan po natin siyang i-put in 100% dahil yun po ang magiging paraan para po lahat tayo makuha yung pangarap. Diba? So minsan guys, doon tayo nagkakaproblema. Yung skills, mabilis eh. Diba? Sabi nga nila, good attitude. The way to success is right attitude. Your skills will take you there, but your attitude will keep you there. Yung skills, matututunan. Yung pagpe-present, matututunan. Pag-i-invite, matututunan. Pero yung pagiging 100%, the good time attitude, yun tayo sasablay. Itanda mo kahit gaano kagaling. Pero sablay attitude, babagsak pa rin. Kahit ikaw na ang pinakamagaling. Yan ang mamer ng grupo namin. Tawagin natin siyang mamer. Pero sablay ang attitude. Wala din. Babagsak. Yan ang opener. Tuwing umaga nakaabang sa guard. Yan ang best opener of the year. Tawagin nating opener. Pero sablay ang attitude. Wala. Sablay. Ito, best inviter. Nag-i-invite isang araw, 111 katao. Best inviter nga eh. Alam naman, isa lang. Best inviter. Kaso lang, sablay ang attitude. Wala din. Nagigets? Same din. Sa pag-gym. Diba? New Year's resolution, magpapapayat na ako. January 1, excited. Diba? Kinabukasan, January 2, wala na. Bakit? Bad attitude tinamad. Diba? O parang yan. O. 5 months ago. O. O, diba? Sinabayan lang natin ng exercise. Ito pala. Diba? Kailangan mo makuha yung tama. From this, to this. Diba? So, doon natin makukuha. Kahit saan ka gawin, kahit saan ka mapunta. Sa health, dapat tuloy-tuloy. Nagigets po. So, yung tamad, di ba? Tinatamad, bad attitude So, number 1, kahit sa ang larangan, kapag tinamad ka, kapatid, sabi nga, walang mangyayari. Di ba? Nasa Bible yan The more na
tamad ang tinanim mo, aani ka ng katamaran. Nagtanim ka ng kasipagan, aani ka ng kasipagan. The sow and the reaping. Kung ano yung tinatanim-tanim mo ngayon, yun yung aanihin mo. Diba? Kasi the moment na nagtatanim ka na nagtatanim at nag-e-expect ka ng ani, pero ang malaking tanong, may tinanim ba? Wala. And that's the reason why, bakit maraming tao nag-e-expect ng ani, pero hindi po nagtatanim. Kasi sablay attitude. Diba? Ano pa? Small time attitude. If you want to earn big, think big. Diba meron ngang magtatay, naalala nyo, yung kwento na magtatay? Meron magtatay. Ang pangalan si Mark, yung anak. Si Mark, 5 years old, from the start, from first year, second year, third year, hindi hinahandaan ng tatay. Sabi niya, tay, okay lang ba sa ika-5 taon ko, maghanda naman tayo sa birthday? Eh yung tatay niya mangingisda, malapit sa dagat eh. Ngayon, sige anak, mamayang 2:00, gumising ka maaga. Mamamalao tayo. At kukuha tayo ng panghanda ngayong araw na to. 2:00. Ang anak niya, 12:00 pa lang, gising na eh. Excited eh. Pagdating sa dagat, 3:00 na madaling araw to. Binato yung lambat. Sabi nung anak, ito na siguro panghanda ko. Excited na eh. Pagkuha nung lambat, alam mo na kuha? Bangus. Bangus. Yung bangus, may kamatis na sa loob. Sabi may kamatis. Hinati-hati na eh. Sabi na, siguro naman may panghanda. Alam mo, ginawa nung tatay, hinimas-himas, tapos umiling ng gano'n, pinakawalan sa dagat. Pinakawalan. Sabi, may kamatis na sana eh. Sabi nung anak, siguro gusto ni tatay mas malaki. Pangalawa, pagbato ng lambat, nakuha tuna. Eto, matindi yung tuna, hati-hati na. Sabi, ang tindi ng tuna dito sa dagat na to, hinati-hati ka agad. Pagka gano'n ng tuna, hinimas-himas, inamoy, tapos pinakawalan. Sabi, siguro loko-loko tong tatay ko One time, pagbato ng lambat, may nakuha, ito matindi. Alam mo yung dilis? Pagkuha ng dilis, alam mo, tumalon pa yung tatay. Sabi, anak, nandiyan ka pa ba? Madilim eh. Anak, may panghanda na tayo sa kaarawan. So, to cut the long story short, every time na nakakuha ng maliit, tuwan-tuwa yung tatay. Every time na nakakuha malaki, pinapakawalan. Ngayon, sabi nung anak, tay, hindi kita magets. Ba't pag kinukuha mo malaki, hinihimas mo, inaamoy, pinapakawalan mo. Pero pag maliit, tuwan-tuwa ka at sinasabi, may panghanda na ako. Sabi niya, anak, hindi mo ako magets. Pag uwi ng bahay, ituturo ko sa'yo. Alam mo, pag uwi ng bahay, kinuha yung kawali, ganito kaliit to. Anak, yung kawali natin maliit. Kasya diris eh. Yan maliit. Imagine mo, pwede ka naman bumili ng malaki. Bakit nagsettle sa maliit? If you want to earn big, think big. End of the story. Yun ang moral lesson. Okay? So ngayon, when is the right time? Ngayon na po. This is the right time na to start ang business. Saan ka? Sa first picture o sa second picture? Malapit na eh. 2, 3 hampas na lang, brother eh. Papasok na eh. Payaman na eh. Ikaso, napansin niya, pagod na. Na negative, na reject na. Napagalitan na ng magulang. Sabi, payaman. Pag uwi, palaman. Kala ko payaman eh. Bumalik. Nag-quit. Akala ko ba never give up? Kapatid, sana maging tama po kung ano yung sinimulan natin. Tapusin natin. Kasi nasa race ka eh. Race track yan eh. Kailangan mo makuha yung finish line. Unti na lang eh. Malapit ka na eh. Diba? Ikaso yung paniniwala, nawawala.
Yun ang nagiging problema sa karamihan. Ano? Paniniwala kay God. Di ba? Number 1. Lord, naniniwala ako, darating yung time, yayaman ako. Ups, ang problema kasi, makasalanan tao kasi ako. Di ako makalapit sa Kanya. Bakit? Sino bang malinis sa mundo? The moment na pinanganak pa lang tayo, makasalanan na po tayo. Kapatid, every time na ginagawa mo yung business, pagkasama mo siya, hindi ka magkakamali. Tomorrow is another day, Sunday. Pasalamat tayo. Bakit? Hindi mo alam, gabay ka. Habang humahataw ka at nakikita niya ang sipag nitong anak ko na to. Sige, bigyan natin ng 3 heads platinum. So, yan. Diba? Inakita. Puro reklamo sinasabi nito Sige nga, pahirapan ko 3 months walang cheque. Nagigets? It depends sa attitude nakadugtong sa kanya. Believe in God. Tama? And siyempre, naniniwala ka ba sa company owner? Yes! Naniniwala ka ba kay Sir RS? Yes! Kay Sir Sam? Yes! Congressman Sam? Siyempre. Kasi wala naman front row kung wala sila. Ganyan ka-humble. And yan ang pinakamalaki na kailangan mo, paniniwala sa company owner. Kasi hanggat wala yung tiwala mo, kapatid, walang mangyayari. Diba? Tanong, naniniwala ka ba sa produkto? Yes! Kung naniniwala sa produkto, bakit hindi natin ginagamit? Naniniwala naman ako sa produkto. Pero pag uwi ng bahay, iba yung ininom na produkto. Pag uwi ng bahay, iba yung sabon. Payaman naman. Nandun kasi sa box nakatago. Ano yung pinapalago mo? Kapatid, kung naniniwala, be product of your own product. Bago ka maging pusher, kailangan user. Kaya nga yung Lux Slim, di ba? Ginamit Kaya nga yung Lux White, ginagamit. Yung sabon, hindi tinititigan yan, hindi matutunaw yan. Gagamitin mo. Believe in the products. Quality products, ito yung magiging sekreto mo sa ibang negosyo na pinasok mo. Yung produkto. Diba? Tanong, naniniwala ka ba sa marketing plan? Yes! Kung naniniwala ka pala sa marketing plan, ba't ayaw mo pa mag-platinum? Magkano ba sales match ng platinum? 2.5. O magkano sales match ng bronze? 500. Minus mo sa 2.5, magkano kulang? 2,000. So sa mga bronze po, upgrade na. Kasi kung naniniwala tayo sa marketing plan, upgrade tayo. Naniniwala ako sa marketing plan. Ako ang unang bronze na mag-EM club. Ang tindi ng paniniwala nun. 20 years. Bronze Mr. Bronze ang tawag. Diba? So, dapat naniniwala ka. Kung 1 platinum, kailangan mo mag 3 heads. 45,000, piyamanin ka dito. Hindi mo ba maibigay? Kapatid, kung naniniwala ka sa marketing plan, go for 3 accounts. Kasi yun ang magpapayaman. Posisyon mo, ilatag mo, trabahuin natin. That's the marketing plan. Okay? Question, naniniwala ka ba sa downlines? Yes! Yung downlines ko, makulit matigas yung ulo. Pinapa-attend ko, ayaw. Naalala mo, once upon a time, naging makulit ka din. Naging matigas din. Sinisipa ka pa, attend na. Ang magtuturo, mentor of all mentor. Sino ba yung mentor of all mentor? Hindi ko alam So kung naniniwala ka, kapatid, bigyan mo ng trust, maging proud ka. Kasi sila ang magiging reason kung bakit natin mapupuntahan yung gusto natin. Okay? So naniniwala tayo sa mga members natin. And siyempre, kung naniniwala ka sa members mo, ang tanong, naniniwala ka ba sa crossline mo? So kung hindi mo upline, kung hindi mo downline, crossline mo yan. Yung crossline ko, lagi nakasimangot pag pupuntang office Parang ang hirap paniwalaan.
Okay lang yan. Sa simula lang eh. Malay mo, after 1 week, okay din yan. Malay mo, lumaki grupo niyan. Yan maging katulong mo in the future. Kapatid, maniwala ka dyan. Kasi walang evolution, walang unstoppable, walang empire. Diba? Walang domination. Walang zenith or new blood kung hindi sila naniniwala sa isa't isa. Healthy cross-lining, kapatid. Kahit anong team mo, front row, top 1. So, isa lang. Isa lang ang tatay at nasa taas mo. Kaya kahit anong team mo, kapatid, isa lang ang grupo natin sa front row. Believe in your cross-line. Paniwalaan mo. And pangatlo, believe in your upline. Naniwala ka sa downline, naniwala ka sa crossline. Tapos sa upline, yung upline ko kasi laging galit eh. Baka tinuturuan lang. Baka gusto niya maitama yung mali. Diba? So guys, tandaan mo, ang uplines, minsan, hindi mo magets. Hindi mo maintindihan. Pero isa lang ang gusto niyan. Gusto lang niyan mapunta ka sa tamang daan. Wala po akong kilalang upline na gusto mapariwara yung downline. Kasama mo ba upline mo ngayon? Oh. Kung kasama mo upline mo ngayon, sabihin mo, upline, salamat. Oh. Di ba? Oh. Okay na. Okay, no? Oh. Okay na. Kasi, kahit ako nahihirapan, kahit ako naninegative, nandyan ka para sa akin. Di ba? Yan ang upline. Di ba? Akala mo lang walang problema yan. Akala mo lang, ang lakas-lakas naman ng upline ko, pero pag uwi, tiklop yung pakpak niyan. Oh, problemado din yan. Pero dahil nga siya ang upline, hindi niya ipaparamdam sa'yo. Kasi bilang upline, whatever happens na meron mangyari sa grupo, siya ang magiging matibay para ipakita ang grupo na to. Yeah? Believe in your upline. Okay? And siyempre, kung pinapaniwalaan mo na lahat ng binanggit natin, isa na lang ang sasablay tayo. Ano yan? Believe in yourself. Naniwala ka na sa lahat eh. Tapos sarili mo, hindi mo pinaniwalaan. Yayaman ba talaga ako? Parang sila lang payaman ah. Diba? Yayaman ka din. Kapatid, paniwalaan mo sarili mo. Kasi kahit kami dito, daan-daan sasabihin namin, yayaman ka. Magbabago buhay mo. Kikita ka ng malaki. Pagdating mo sa baba, yayaman ba talaga ako? Sila lang ang nagsabi. Pero ako, parang malabo. Bakit? Walang tiwala sa sarili. Believe in yourself. Ipakita mo na 101% kung naniniwala ka sa buong kumpanya, isang number 1 na wag mong kakalimutan, paniwalaan sarili mo. Kasi kahit lahat ng tao sa loob ng kwartong to, hindi naniniwala na yayaman ka. Basta ikaw naniniwala ka, yayaman ka pa din. Payaman ka pa din. Pag uwi mo, di naniniwala, pamilya mo, payaman ka pa din. Ayaw maniwala, katrabaho mo, payaman ka pa din. Ayaw maniwala, kapitbahay mo, kapatid, payaman ka pa din. Kasi tandaan mo, nung pinanganak ka pa lang, winner ka na. Winner ka na. Yun na yung ipapakita mo the end of the day na pag ginawa mo yung negosyon to, tuloy-tuloy sa paniniwala sa sarili. And kung naniniwala ka, yung commitment dapat nandyan. Kasi kung wala lahat ng yan at walang commitment, puro lang I will try, puro lang I will do my best, dapat I will do whatever it takes. Ano bang commitment ang meron ka ngayon? I'll try, pupunta, I'll do my best.
Pero whatever it takes ba yan? Kasi kung titignan mo, magkakaiba yan. Sample sa mga estudyante. May assignment tayo, school project gagawin natin. Sabihin ng classmate mo, I will try. Pupunta hindi? 50-50. I will try. Sige, I will do my best. Nagka-aberya. Hindi rin pupunta. Pero pag sinabi, anong oras yung ating project? 10 p.m. May gagawin. Sige, I will do whatever it takes. Pupunta hindi? Pupunta. Kahit ano mangyari, pupunta ka pa din. I'll do whatever it takes. Yun ang payaman na attitude. Diba? Unlike kanina, uy, attend tayo, may gwapong speaker mamaya. Sabihin, no? Artistahin to. Napanood mo na ba sa TV? Sige, I'll do my best. O, tinan mo, wala ngayon. I'll do my best eh. I will try. Apps, online na lang ako. Iba pa rin kasi ang crowd eh. Iba pa rin pag nasa opisina eh. Okay naman sa online, pero mas iba sa opisina. I'll do whatever it takes ang tawag dyan. At doon nasusukat ang level ng commitment mo. Nakuha? Tanong, ngayong gabi, ano ba ang commitment na meron ka? Kung whatever it takes, patunayan mo. Kasi tandaan mo to, mga uplines, madali ang magsalita. Mahirap ang gawa. Ups, I will, whatever it takes, patay kung patay, ilalaban ko, pangarap ko, mawala na lahat, wag lang ako. Ganun pa ang, ang motto. After 1 month, di mo na makontak. Whatever it takes. Ups, namatay na yung account ko eh. Hanggang dito lang pala yung whatever it takes. Kapatid, patunayan natin. Tandaan mo, madaling magsalita, mahirap gawa. Kung sasabihin mo, Ups, I will whatever it takes, kahit anong mangyari, Ups, lalaban ako. Patunayan po natin. And yun ang magiging gasolina mo papunta dun sa pangarap mo. Hindi problema ang magiging hadlang para sa negosyo mo. Di ba? So imagine mo, mukha bang I will whatever it takes yan? Na nag-start lang ng ganyan? Simple, commitment sa commitment. Kung titignan mo. Di ba? Ito yung buhay na sumpa nung nakaraan. 2016, mapa-table to, kahit naka-D4 pa yung kausap mo, lalaban tayo. Di ba? Kahit nakaganyan pa yung mga paa niya, pepresenta mo yan. Di ba? Bakit? May kumpiyansa ka sa sarili. Ngayon, nakita mo lang, nakasombrero, ayaw mo na kausapin. Kapatid, I'll do whatever it takes, kahit saan ka. Kahit saan ka magpunta, ipakita mo. Kaya pagdating ng panahon, ikaw naman yung aakit ng at sasabihin, Congress na, diba? So imagine mo, kung whatever it takes, meron ka. 45,000 na tao, kaharap mo. Diba? So, yun ang ibig sabihin. Minsan, madaling gawin, pero mahirap po patunayan. So, 5 years ago, ito po ako, ito si Ace, si Babeline. Ngayon sila po yung mga next na kumikita sa company. So, simple ang negosyo, pero minsan, mahirap paniwalaan. Simple ang business, pero minsan mahirap gawin. Now, guys, imagine mo to. Pag uwi mo mamaya, alam ko, magko-commute yung iba, pag umulan, walang payong, yung iba, problemado sa buhay. Kapatid, yung problema, yakapin mo. Sino ba kasi nagsabi na ang problema kalaban mo? Kapatid, kakampi mo yung problema. Wala po nagsalita sa harapan at sinabing M-Club siya nang hindi nahirapan. Wala po nagsalita sa harapan na sinabi, nung nakaupo dyan, hindi nagutom. At wala pong isang tao na naging successful
na hindi napuyat at hindi nahirapan sa buhay niya. Yung hirap, puyat, rejection, nginingitian lang yan. Kasi bakit? Yan ang motivation namin para pagdating namin sa success, payaman pa din kami sa front row. At kung payaman ka pa din sa front row, kapatid, ngayong araw na to, at ngayong buwan na to, ngayong taon na to, ito na ang simula ng takbo ng buhay mo. Nakuha? And tapos na po ako. To end the NDO, okay lang ba? Story lang ako. Isa lang. Okay? Yan. Dito natin tatapusin. So, meron pong kaharian ng mga palaka. Ayan. Sino po nakakita na? Harian ng mga palaka. Wala pa. Uy, may mga kababayan ng palaka. Okay. Ito si brother, taga Antipolo, no? Okay. Sa Antipolo, brother. Yan. Sa Antipolo, sa di kalayuan, sa bundok ng Rizal. Yan. Merong isang kuweba na nabuo ang harian ng mga palaka. At doon pinanganak si Totoy Patpating Palaka. Ngayon, itong si Totoy Patpating Palaka, bata pa lang, gusto niyang makalabas sa lungga. Kasi gusto niya makita, ano ba meron sa mundo? Ano bang meron sa buong mundo na hindi ko makita dahil nandito lang ako? Alam mo, dumating isang araw, malalim po kasi yung kuweba na yan. Talon po siya ng talon. Etong si Totoy Patpating Palaka, everyday, talon lang ng talon. Dumating po 1 linggo. Talon pa rin po siya ng talon. Alam mo, after 2 weeks, dumaan po yung mga kaibigan niya. Sabi niya, loko-loko ata to si Totoy Patpating Palaka. 2 linggo na, talon pa rin ng talon. Hindi nagugutom . Parang gano'n, sabi niya, siguro, nababaliw na to. Alam mo ginawa niya? Talon pa rin siya ng talon. After 1 buwan, dumating kamag-anak niya. Oy, Totoy Patpating Palaka, itigil mo na yung kalokohan at nahihibang ka na. Hindi ka makakalabas sa lungga na to. Ito masakit. 3 months, talon ng talon. Dumating mga magulang niya. Pagdating ng mga magulang niya, Totoy Patpating Palaka, ano bang meron sa utak mo hanggang ngayon? Talon ka pa rin ng talon. Alam mo, nagulat sila, di niya pinapansin. Talon pa rin siya ng talon. Kahit sino na ang nagsabi sa paligid niya, parang wala siyang nakikita. Parang wala siyang naririnig at nararamdaman. Ang mindset niya, makalabas sa lungga. Alam mo, nagulat po siya. Sabi ng mga kamag-anak niya, Totoy Patpating Palaka, yung buong angkan natin dito na namatay. Yung grandfather Palaka, ayon yung libingan. Kahit anong gawin mo, hindi ka makalabas. Alam mo, dumating isang araw, pagtalon po niya, bigla po siyang nakalabas. Nakalabas po siya. Now, question. Ito yung magandang tanong. Sa pagpalagay po ninyo, si Totoy Patpating Palaka, ano yung naging attitude na meron siya? Na kahit anong nangyari, whatever it takes, talon ng talon. Sino po ang medyo may mga sagot dito? Volunteer po, si ma'am. Okay, si ma'am, no? Parang iba yun, English yun, Okay? Sino pa? Ayan, si resilience. Tama. Nagpakumbaba. Okay. Consistency. Consistent. Endurance. Kasi sa tuhod nga, tama. Endurance. Tama. Pampalakas na endurance yun. Talong ka ng talon . Si brother. Perseverance. Believe in yourself. Parang topic natin. Focus. Commitment. Kumbaga lahat ng topic natin nandun . Whole.
Never give up. May faith, no? May paniniwala. Alam mo guys, lahat naman po ng sinabi po ninyo, tama naman. Tama. Kumbaga, focus, may endurance, kasi talon ng talon. Diba talagang payaman eh, kahit anong mangyari. Alam mo, hindi niya alam, sa kakatalon niya, yung kanyang buto pala, yung muscle, lumalaki. Kaya yung talon niya, medyo tumataas din. Yun ang normal na nangyari. Pero kung titignan mo maigi, kung pag-aaralan mo, ito pa lang si Totoy Patpating Palaka, nung pinanganak, may sakit. May sakit na hindi alam ng karamihan. At naging bingi pala siya. Ayun ba yun? So in short, kahit anong sabi mo, hindi niya marinig. Ano ba sinasabi nito? Sabi siguro nito, go lang ng go. Go lang go? Sige, talon lang ako ng talon. Siguro minumotivate ako nito. Payaman na. Ayan, talon. Ibingi. So now, end of the story. Anong moral lesson? Pag uwi po natin mamaya, alam ko, maraming magsasabi sa inyo, saan ka na naman galing? Sa front row? Itigil mo na yung kalokohan mo. Ginagabi ka na, kababae mong tao. Anong oras na? 3:00 na, oh. Payaman ba yan? Yan ba yung uwi ng kababaihan? O yan ang samahan ng mga kababaihan? Oh. Pag uwi mo, sasabihin sa'yo ng tropa mo, kapatid, wala mangyayari sa pinasok mo. Alam mo, simple lang. Magpakabingi lang po kayo sa mga tao na nagne-negative sa inyo. Alam mo, kahit anong sabihin po nila, ang humarang po giba. Na kahit anong sabihin sa'yo na hindi kaya yaman, pasok dito, labas po dito. Huwag nyo pong ramdamin. Huwag nyo pong i-observe. Huwag nyo pong i-absorb. Dahil yun po ang magiging fuel, gasolina mo papunta sa pangarap mo. At lagi mong tatandaan, yung kataga na bibitawan natin ngayong gabi. Pangarap lang. Ang taong may pangarap ang makakaintindi sa taong may pangarap. Kahit anong paliwanag mo dyan, kapatid, hindi ka niya maintindihan. Kasi taong may pangarap ang makakaintindi sa taong may pangarap. Kaya magugulat ka sa opisina, kahit nadadown ka, iaangat ka. Kahit nahihirapan ka, imomotivate ka. Kahit may problema ka, ilalaban ka. Bakit? Taong may pangarap lang ang makakaintindi sa taong may pangarap. Kaya kung hindi ka nila maintindihan, okay lang yan. Ilaban pa rin natin pangarap. Again, maraming salamat. Thank you po and God bless. Ayun, picture. Ayan, baka may mga announcement po tayo. Meron ba tayo mga announcement, mga uplines na nandyan? Apps? Wala na. So, anyway, picture lang tayo, no? To end the presentation. You know? Oh, picture. Oh, 1, 2, 3. Top 1. Okay, sa kabila naman, sa kabila. Para, ano dito, kabila. Yan, oh. Oh, 1, 2, 3. Yun, oh. Sureball na, guys. Siyempre, hindi naman tayo matatapos, guys, nang hindi natin isisigaw yung butterfly natin. Di ba? So, okay lang ba, guys, sigaw natin para mangyari po sa taas. Okay? So, alam nyo na yung gagawin? Front row? Top 1? Okay. Guys, para mangyari sa lahat, isigaw po natin. Let's start the night. Front row! Top 1! Front row! Top 1! Let's go! Thank you, guys. God bless. Sumunod ka lang kung saan ka, kung saan kita dadalhin, tayong dalawa lang